sa isang madilim, gubat na mapanglaw. Tawag na matinik ay walang pagitan. Halos naghihirap ang kay Pebong silang dumalaw sa loob ng lubhang masukal. Iyan mababasa sa saknong na una nitong kabanatang punong salita. Sa mapanglaw na gubat, magsimula ang matamis na pag-iibigan ni Florante at Laura. Sa puno ng higera, nakagapos sa gitna ng kagubatan, ay may isang matipunong tila nanananghoy sa kawalan. Isang mandirigma na mula sa Albania, ngunit dinakip at ipinatapon sa labas ng kaharian. Pananghoy ng problema'y nangingibabaw sa kagubatan. Problema sa pag-ibig ang lubos niyang niraramdam. Florante ay kanyang ngalay tinitingala sa Albania. Ngayoy nagdudusa sa kaliluhat kahirapan. O Panginoon, ako ay iyong patawarin sa lahat ng kabiguang aking pasanin, sa pag-ibig na ipinagkait sa akin. O Tadhana, bakit ka ganyan sa akin? Laura, ang aking inibig, bakit mo ako iniwan? Sa kamay ni Adolfo ika'y sumamot, ako'y nilisan kay Adolfong sakim sa kapangyarihan. Pati walang salay kanyang dinamay, o kay pait ng aking buhay, sa tila ba'y walang nagmamahal. Laura at Albania ang aking sinilangan, ako sa inyo'y magpapaalam. Habang si Florante walang pagod sa paghihinakit, ay may isang gererong nangangalang Aladin, isang morong wari na liligaw ng landas at naghahanap ng lugar ng sa kanyang giginhawa. Kabiguan din sa pag-ibig ang kanyang pasanin na inagaw sa kanyang amang si Sultan Ali Adab. Hindi natin aakalain na magagawa ng sariling amang agawin ang pag-ibig ng anak, ipagpalit lang sa sariling ninanais. Okay, laking hirap nitong nasa akin. Nasa pag-ibig inagaw ng malapit sa akin. Ako ngayon nandito sa kagubatan, pinagtaksilan sa ama kong mapagsarili. Sa kalagitnaan ng kaniyang pagdudurusa ay may narinig siyang tinig. Tinig ng animoy nasa kagubatan din. Ito ay kanyang pinakinggat inunuwaan. Sinundan ang tinig at kanyang pinuntahan. Sa mga taghoy nitong kalumbay-lumbay ay tila naaawa sa kalagayay kanya ding pinapasan. O Laura, Laura, ako iyong pinagtaksil at iniwan. Hahayaan mo lang ba ako dito sa kagubatan? Alam ko na hindi mo maaatim ang mahal mo sa kahinagpisan. Napakapait ng kanyang tadhana. Kabag-habag at tila wala ng pag-asa. Nasaan ka't tutulungan kita? Dadamayan ka't gagabayan ka. Kailangan ko na magbadalit at makinig. Sa kanyang taghoy hindi ko na marinig. Susundan ko ang iyong mga tinig upang makapunta sa iyong lugar na ibig. Ginamit ni Aladin ang kanyang matulis na kalis sa paghawi ng mga damong hindi kanais-nais. Nahimatay na pala si Florante, ang moro'y hindi na malayan. Ngunit nakarating na pala si Aladin sa lugar na paroroonan. Nang makita si Florante nakagapos sa higera, ay nagulat at nabigla ang morong mandirigma. Sa harap ni Florante may 2 leon na nakaantabay, naatakay sa pagising at handang sumalakan. Ngunit itong si Malakas ay walang uurungan, handang iligtas kahit na sino man. At pinaslang ng gerero ang 2 kaaway. Iniligtas ang taga-Albanyang walang kamalay-malay. Ito'y kinawalan niya
sa pagkakagapos at walang hirap na iniakay-akay. Laura, tulungan mo ako dito. Tayo magsama. Hindi na pinansin pa ni Aladdin ang sigaw ni Florante. Hindi na sumagot at hinayaan ng umidlip muli. Sino ka at anong pakay mo sa akin? Ako ay iyong ibabat. Tanong ko ay iyong sasagutin. Ako ay isang muro at pangalan ko ay Aladdin. Nagligtas sa iyo sa mga leon na handa kang tunggabin. Alam kong may mabigat kang pasanin. Kaya huwag ka mag-alala at wala akong masamang hangarin. Ngunit hindi mo pa napansin na tayo ay magkaaway? Magkaaway mula sa magkaibang kaharian. Ako ay taga-Persia at ikaw ay taga-Albania. Ako ay isang Morot at ikaw ay isang Kristiyano. Magkaiba man tayo ng kaharian ngunit walang pinipili ang pagtutulungan. Hindi na kumibo pa ang siyang may katanungan hanggang makarating sila sa lugar na pagpapahingahan. Doon ay magpapalipas ng gabi hanggang kinaumagahan. Magpapalipas ng hinagpis at kalungkutan. Ako ay magpapasalamat sa iyong kabaitan. Kabaitan na ipinamala sa akin nung ako'y nangangailangan. Balita sa Albanyang ikay tanyag na mandirigma. Ako'y isa sa iyong tagapaghanga. Ako'y humanga sa iyong kahusayan. Husayang makipagdigma kahit anong laban. Balitang iyay walang katotohanan. Wala akong pakialam sa kanyang mga bagay. Nang lumipas ang gabi at araw ay mataas na, napansin ni Aladdin si Florante masigla. Ito'y niyakap ng may kagalakan, ngunit itong si Florante tila malungkot pa. Akala ko ba ikay panatag na? Ngunit sa akin nakikita may dinaramdam ka ba? Alam kong mahirap sariwain ang mga problemang nakaraan. Ngunit maaari ko ba itong malalaman, kaibigan? Alam kong mayroon kang katapatan. Kaya sisimulan ko na ang kwento. Noong bata pa ako, At ikwinento niya ang kanyang nakaraan sa isang matapat na kaibigan at maaasahan. Inilahad ni Florante ang katotohanang sandaling tadhana'y pinagkaitan.
Si Florante ang anak ni na Duke Bliseo at Prinsesa Floresca ay sinalang sa kaharian ng Albania. Nang siya ay nasa kanyang ika-11 gulang ay ipinadala sa Atenas at doon pinag-aral. Doon niya nakilala si Adolfong buhong sa kasaysayan at ang gurong si Antenor na may busilak na kalooban. Nakilala din niya si Menandrong pamangkin ni Maestro na naging matapat at malapit niyang kaibigan. Nang wala pa si Florante, si Adolfo ang tinitingala ng kalahatan. Ngunit nang dumating si Florante, tila ito'y inagawan. Itong si Adolfo'y puot ang nasa kalooban, ibinuhos ang galit sa isang dula-dulaan. Tayo'y magkakaroon ng pasasadula. Dula tungkol sa trahedya ng dalawang apo. Nang handa ng magsadulay, si Adolfo ay nanlisik ang mata kay Floranteng may balak na masama. Balak nitong paslangin at tutuhanin, ngunit merong isang taong si Florante handang saklolohin. Ikaw, Florante Maagaw, dapat siyang mamatay. Ikaw, Adolfo, anong nangyari sa'yo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Si Adolfong tinutuo ang dula-dulaan, ngunit si Menandro'y niligtas ang kaibigan. Si Adolfong may salay pinabalik sa Albania at pagkaraay hindi na muling nakita. Pagkaraay si Florante nakatanggap ng liham mula sa Albania ang sinilangan. Ito'y ipinadala ni Duke Bliseo ang kanyang amang minamahal. Dali-daling binasa at inalam ang nilalaman. Mahal kong ina, bakit mo ako iniwan? Ako hindi mo nakasama ng matagal. Papunta ko riyan tigay dadamayan.
magpapaalam sa inyo at magpapasalamat. Magpapasalamat sa lahat-lahat. Nang dumating sa bayang Sinilangan, niyakap ang ama sa kaharian, tila nabalot ng kalungkutan nang makita ang inang lumisan. Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Tadhana'y hinta. Nandito kami susuporta at magiging gabay at nakapag-aruga. Pagkatapos ay may dumating na liham, sasakupin ang Persya ang Crotona, bayang nanghihingi ng tulong. Si Florante lalaban at susulong. May sulat na dumating sa Crotona. Humihingi ng tulong ang pakay nila. Nanganib ng sakupin ni Hinalos balik na mula sa Persya. Sa tulong mo ay maliligtas natin ang bayang Crotona. Nang dumating si Haring Linceo, itong si Florante may naramdaman, magkahalong kabat pag-ibig na makita ang anak ng hari. Pagkaraay napawi ang kalungkutan nang makakita ng babaeng napupusuan. Tila napalitan ng kaligayahan at nagkaroon ng pag-asa at kasiyahan. Itong dalagay may angking bait at ganda, anak ni Haring Linceong taga Crotona. Si Florante kanyang nakilala, ngala nito'y Laura. Ako si Haring Nanseyong, taga Crotona. Ikinalulugod kayong makilala. Ipagkilala ko pala itong anak kong si Laura. Ngalan ko'y Florante at walang iba kundi taga dito sa Albania. Albania ang tagapagmana. Masaya rin akong magilala kita upang maging magkaibigan o higit pa. Ngunit panahoy dumating at sila'y mawawalay sa isa't isa. Hindi na malayan, itong si Florante puso nila'y magkasing kahulugan, paglalaban ang bayan sila'y maging magkasintahan at lubos na nagmamahalan. Florante ay makikipaglaban. Laban para sa bayan at sa kanila. Laura, ika'y maghintay. Babalik ako, ika'y babalikan. Pangako, Florante, ikay aking hinintay. Itong si Florante lumaban para sa bayan, Crotona ang sinakop ng Persya, bayan ng kanyang sinta.
kagalingan nitong si Florante. Bayan ng Crotona ay naibalik. Dating sakop ni General Osmalik, ngayon nasa kamay na ng tunay na hari. Orang aking iniibig. Ako'y nagbalik. Crotona ay aming naibalik. Sa kabutihan, ito'y manunumbalik. Butit ikay nasa mabuting kalagayan. Ako'y nag-alala sa iyo at lagi kang pinagdarasan. Ngunit ngayon ikay nasa aking piling. Maluwag na ang aking kalooban na bunutan ng tinik. Si Florante general na at sa digma ay parating nananalo siya. Tila wala siyang kabiguan sa lahat ng kanyang magiging laban. Ngunit isang araw ng kanyang pakikipagdigma Uuwian ay ang umuwi kasintahang siya sa Albanyang naghihintay. Sa pagdating niya ay siya'y babalikan. Nang makapasok ito sa kaharian, ay pinapaligiran siya ng mga kawal. Kawal ni Adolfong kaaway. Adolfong sinakop ang kaharian. Itong si Florante hindi makapaniwala na si Adolfong ito'y kanyang magagawa. Pinaslang si Briseo at Lanceo nang walang awa. Karibal pala ni Florante sa pag-ibig si Laura. Si Florante walang kalaban-laban, dinakip at ipinatapon sa kagubatan. Sa mga hayop, balak gawing hapunan, utos ni Conde Adolfo ang gahaman sa kapangyarihan. Ito'y nangyari sa akin. Nung sandali ako'y malasin. Hahayaan ko na lang ang tadhana'y lumapit sa akin. Iyong mga kwentong hindi naiba sa akin. Masakit mang sabihin. Ama ko pa ang naging pasakit sa akin. Amang nag-alaga at kumalinga sa akin. Sa kasalukuyay may nasa gubat din. Sila'y nakarinig ng tinig, tinig ng pamilyar na boses, boses ng dalawang nag-uusap na pinipini. Ito'y kanilang sinundan, tinuntun at hinanap, at nang natagpuan nila'y sila'y nagulat at nabigla. Ito'y dalawang babaeng kanilang iniibig, si Florante kay Laura at si Aladen kay Flerida. Tadhana'y pinagtagpo ang apat. O Florante ang aking iniibig. Akalain nating dito tayo magkikita. Ang landas natin ay pinagtagpo ng tadhana. Tadhanang minsay napakadamot sa madla. Si Adolfo ay ako'y pinagtangkaan. Tinakasan ko siya at tinakbuhan. Sa kagubatan ako'y napadpad, ngunit ako'y kanyang hinabol at sinundan. Mabuti na lang at ako'y pinagtagpo ng kaibigan. Kaibigan na maaasahan. Siya si Flerida at ako'y iniligtas. Iniligtas laban kay Adolfong Lapastangan. Ama mo'y aking tinakasan. Tinakasan ko't hindi ako nasundan. Pumunta ako sa kagubatan upang hanapin ka, ika'y balikan.
Ngunit may nakita akong isang taong nangangailangan ng tulong ko. Itong si Laura'y pinagtatangkaan ng isang lalaking si Adolfo ang nagngangalan. Balak ko ito'y tamaan ng pananang aking hinahawakan. Nang pinana ko siya'y namatay, si Laura nagkakaroon ng panatagan. Si Laura'y nagpasalamat sa akin. Kaya, pinasya ko siyang kaibiganin. Kami nag-uusap at nagkukwentuhan habang naglalakad dito sa kagubatan. Kayong dalawa ay nakakita sa amin. Kabait ng tadhana sa atin. Ay magiging masaya at damhan ang kaloob ng Diyos na ibinigay sa atin. Kayo pala'y nakatagpo na. Babalik na sa dating ganda ang Albania. Si Adolfo ay wala na sa kanya, ay uupo na sa trono. Mabuhay ang Albania! Hoy, ganap ng hari. Bibinyagan ko ang aking kaibigan na si Aladin at Flereda bilang isang tunay at ganap na taga-Albania. Ikaw, Flereda, bibinyagan kita bilang isang tunay at ganap na taga-Albania. Ikaw, Moro, bibinyagan kita bilang isang tunay at ganap na taga-Albania. Ikaw, Laura, tinatanggap mo ba si Florante na maging asawa? Opo. Ikaw, Florante, tinatanggap mo ba si Laura na maging asawa? Ngayon, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Buhay ang bagong kasal! Sumakabilang buhay ng aking ama. Kailangan ko siyang puntahan. Sa kabila ng mga kasalanan niya, siya mananatiling ama ko pa rin. Ako ang papalit sa pesto. Niya kaya matatagalan bago pa tayo muling magkita. Ipinangako namin na kami babalik dito upang bisitahin kayong mag-asawa. Paalam, kaibigan. Floranteng namuno sa kaharian, Albanyang bumalik sa dating kaayusan, pag-ibig na hindi matitibag ng sinuman, kahit pa mayroong mataas na kapangyarihan. Ang Albania!